Hello mga kabungats! Magandang araw sa lahat ng mga OFW. For today's video, maglilinis na naman tayo ng VIP room. Sa VIP room at sa PS room, minsanan lang magkaroon ng pasyente. Kadalasang mga pasyente ay nasa private or nasa twin sharing room. For today's video, ganun pa rin ang procedure ng paglinis namin sa discharge ng VIP at saka sa PS kagaya ng sa private room. Kadalasan dito sa VIP ng mga pasyente ay yung mga bagong panganak. Ang pinagkaiba ng morning shift sa night shift, ang sa morning ay 2 beses kami mag-routine, isang routine sa umaga at isang routine sa hapon. Then minsanan lang maka-discharge sa umaga kasi yung ibang pasyente ay umuuwi ng 6 p.m. onward. Ibig sabihin ng routine namin dito is yung kakatok kami sa room ng pasyente tapos magtatanong kami kung magpapalinis ba sila or hindi. Tapos minsan may mga pasyente na natutulog pa, so yung mga bystander ang tinatanong namin kung magpapalinis. Kung hindi sila magpapalinis, lilinisan namin in a second routine. Then after, kung hindi pa sila magpalinis ng second routine, babalikan namin sila sa third routine. Panggabi na yun siya. Kung panggabing duty ka naman, isang routine lang yung ginagawa namin. After ng routine, doon na kami mag-uumpisa ng mga discharge. Dito sa VIP room may maliit na sala, then maliit na kusina, tapos may 2 comfort room, isang comfort room para sa patient at isang comfort room para sa mga bystander. Magkaiba yung mga amenities na binibigay namin sa VIP, PS, tsaka sa private room. Mas malaki yung kwarto ng PS room, parang ano na siya, isang bahay sa Pilipinas. May sala malaki, tapos kusina, may 2 CR din para sa patient at tsaka sa bystander. Pagdating naman sa lost and found, halimbawa nakakita kami ng gold, mga valuable things, pupunta kami ng nurse station, hihingi kami ng details ng patient. Right after, pupunta kami ng housekeeping office, magtatawag kami ng supervisor o kung sino mang mas mataas sa amin, tapos isusulat namin doon sa lost and found book yung mga bagay na nakita namin, tapos yung pangalan namin, yung oras, date, tsaka yung room kung saan namin nakita, at tsaka yung floor kung saan ka na-assign. Then ipapasa namin sa security guard at may pipirmahan na naman kami doon. Kung sakaling tatawag yung pasyente or bystander, sa security guard na lang nila kukunin. At shout out sa aking partner na si Kabi, isa siyang Sri Lankan. Single pa yan. Every 2 to 3 months pala ang palitan ng night shift at morning shift. Pero depende na lang kung close mo ang supervisor. Makaabot ka ng 5 to 6 months. Kasi may iba na gustong magtagal sa night shift at yung iba naman gustong gusto sa morning shift. Kapag morning kasi ang duty mo, maraming tao tsaka maraming mata na nakatutok sa'yo. May iba naman na mas gusto ang night shift kasi wala masyadong routine tsaka extra work lang at yung discharge na ginagawa. Sa mga lalaki naman, puro mga extra work yung ginagawa kapag gabi. Sa gabi kasi wala nang empleyado sa mga office maliban na lang sa mga nurses at doctors na naka-duty or yung mga MO na tinatawag nila. Kaka-experience din kami sa mga sinasabi nilang mga nagpaparamdam na mga pasyenteng na tai chi na. Maliban pala sa amenities dito sa VIP, naglalagay din kami ng prayer mat tsaka Quran. Dito lang yan sa VIP na room tsaka sa PS room, pero doon sa private tsaka sa twin sharing wala nang ganun. Maliban na lang kung may mga pasyente na mga Muslim na nagre-request ng prayer mat. At sa mga gustong magpakonsulta ng ngipin, magpalinis or ano pa man dyan, pumunta lang kayo sa Tumbay, sa dental at ipakita lang yung Emirates ID nyo, tapos may registration fee na 30 dirham, then after that libre na siya. Nag-promote pa ang inyong madam. By the way, shout out kay Michelle at kay Jinky na hindi ko na shout out nung first video ko. Then next video naman ay maglilinis tayo ng delivery room. Every shifting pala, rotation yung aming duty. Minsan sa 4th floor ako, minsan sa delivery room, minsan sa dialysis area ako naka-assign. Tapos minsan naman nasa OPD ako, pero kadalasan nasa 4th floor talaga ako na-assign. So ayun lang mga kabungats, thank you for watching. Maraming salamat.